أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mula ang pagpapasalamat natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng mga biyaya niya sa atin at kung saan yun ang mga biyaya ay napakarami na kung saan hindi natin kaya bilangin. At magpasalamat tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay nagkatipon-tipon sa araw na ito na sa sayo ay magsaliksik ng kaalaman ng Islam. So ngayon, bago natin simulan ang ating formal muhadara, ay pakinggan natin ang isa sa parid ng Halaqatul Quran dito sa Masjid Al-Jami' na walang iba kundi si Mulla Qari Sarigan. Falyatafaddal ma'juran mashkura. Ayos ka. Mindanao. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Syukran. Ang susunod ay ang welcome address ng isa sa officer ng Masjid Al-Jami na walang iba katulad ni Bapak Jerry Miralya. Falyatafaddal ma'juran mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinambung bilang pangisuporta sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awasal natin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang mabida sa natin speaker doon. Yan yung speaker pinampalangayan ng Kagadato Abdul. Tungod na yapos na niya puro kali. Yang puro pumayang mo pa yung mga pa. Okay. Umay. Okay. Sina po nun. Di na po kayo isa-isa sa mga bisita. Yang natin imam sa natin sa Dato Abdul. Yang natin imam natin sa rambutan. Mga inagad ni Alip. Yang mga tagana kasi mabuhay na iyan na si Nampong. So irin kang takamukos sini na kanato karaja nagaw ubos na mama at kung di man ubos o na makamang kasi niya ng
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak. Jazakallah khair. Ang susunod ay ang mensahe ng ating imam na walang iba kundi si Imam Bakar Liyula. Falyatafaddal ma'juran mashkura. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله. Mainan mau play dengan tulis salam. Mau padri mau padri kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mau siguro kung katigang na magtubag ng salam ba? Dari sa dakwa na kajawa. Dari sa dunya sampai sa akhirat. Yang greetings pa rin na yan. Kung yan ang tigalaw na rights, isa sa mga kapatid ng Muslim at sa lumunan ng Muslim. Sa rodet na hubagan. Di gandalaw na banda. Abalibaratay niya. Okay, so sinalo mong insuport dito sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na maski sagaw hadir adi sini na seminar kung ikumpara ka sa nga hadir sa na okasyon mas madaig pero yan na minutaran makapagkagawa natin adi sa dunya sampai sa akira so may nagtagbida yung nga hadir. Okay, na mga insuport dito sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na maski sa kakagbida na yan niya maawang pa. Siguro di na magkatagalog Tagalog sa natin MC. So yung natin na doon seminar, na yan yung kagawang na multi-Islamic seminar, yung natin topic, umauto, kadyawan ng pagkas na 10 na alaw ng Dhul Hijjah. Okay, so ipaminda ko yung natin Royal Lapo, ay sa dato doon magunawa kang engineer Makabagong Ladja. Sa natin kapitan na masimwa ali na ito po supportable yan sila na pagkaradyan. Sila na sila, di ko pa kagabayan na nagkak-message kaya na pinaka-highlights. Kaya highlights na doon yung natin may speaker na yan sa natin hadapan mawalawan ni Sheikh Abdurrahman Kadiraw. Una-una, yung pagkakita ng seminar lahi sa pagpangadi sa madrasa. Kaya kung ang natin ng musik, dahil ka nakuhin, kung ano yung kamukami ng katigawan, matapantag sinin na modo, so agad-agad atubagan na natin speaker. Bumalik ko may napalagi na pinagkatuwid pa. Yan kaya lubog na natin may alin na yan. Yan natin sila sa anpas ulidin na yan. So yan mo ko sa kusini, attention kita sa pag-abag ng muhadara ng natin speaker. So kaya, mapokus, ano ba yung natin agam-agam na iusip kita kanan. Inagay na contribute ta. Hangin ko sa kariko, sa time na mag-lecture yung natin speaker, so mag-focus kita, maningag kita, uyanan, o mantigalaw ng upin puro, na iusip tayo kung uno na dahil natin iusip na mata at gamit. So siguro, ito yung pasampay ko kamayo, yan yung tigalaw na pag-akinta sini, yagagugang yung natin katigang. Sa kada yagagugang yung natin katigang, yagagugang yung natin iman. Sa pagbugang yung natin iman, yagagugang yung natin alat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa pagbugang yung natin alat, ito kay yaga ibadah, yagagugang yung natin ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukran Imam, bahasa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang sunod, yung pagpakila, no, sa natin ngayong speaker, yan na kumay sikandera di ang kabalik dera di ay makasikandera di alhamdulillah dera makabalik daw na isang natin mayo jamaah na kumay si Sheikh Kadiraw Abdurrahman Kadiraw na kumay na makakabus ng Kuliat Syariah ato sa Jamiatul Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University sa Jakarta of Indonesia Wailain Kamagunawa ni Alim Abdurrahman Kadiraw falyatafaddal ma'juran mashkura. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siguro, minang yung kanaton bahasa na paggagamiton kay sabab ng maday guman niya yung gafalo, so mapanabi ko kamayo na sagol-sagol dagid, no? Kaya kung manggiapoy ka naton leader din na Maguindanao, may ka iludso tabo na Maguindanao langon, narini lang kadsabutan. Araw pagkasabot na gira pero bo. Nabang isab kita magtausog, makahatiri sab katan. Sabang maglaom na, benasin sulusi, narin na, pasal tiblok na. So, magtagalog na lang. Kahit na paikay ka o hindi naman natin ito language, baka nang basa tayong Tagalog, pero sabab ng haja, sabab ng kailangan, nisisita, gamitan ta. Ngayong araw ay masasabi nating ikatlo o ikaapat na araw, tama ba? Ng Dhul-Hijjah. Ikaapat na araw ng Dhul-Hijjah, ibig sabihin 5 araw na lang, sasapit na ang araw ng Arafah. Inshallah. At ang tayo na hindi kabilang sa mga nag-Hajj, in-encourage tayo ng Islam na mag-ayuno sa araw ng Arafah. Walang diskusyon doon. Dahil tinanong ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kabutihan ng pag-aayuno sa araw ng Arafah. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an fadli siyam yawmi Arafah. Faqala siyamu yawmi Arafah yukaffiru as-sanatayn al-baqiyah wal-madiyah. Ang pag-aayuno ng sunnah, jazakallahu khairan. Ayog dungo, ayog ruko. Okay lang. Ayog ruko. Ang pag-aayuno sa araw ng Arafah ay 2 taon ang napapatawad na kasalanan. Yang maampun na doon sa 2 ka tuig, 2 ka umay. Yung dati at yung darating. Higit na ito na maka-encourage sa atin na umma ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makapagsasabi tayo na napaka-espesyal na naging kabilang tayo sa umma ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bakit kamo? Dahil itong mga kabutihan na ito, yan na mga kadyawan, hindi ito binigay sa ibang umam na nauna sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nakadepende na sa alipin ni Allah sa umma ng Nabi sallallahu alaihi wasallam kung itong fursa na ito, itong tinatawag na chance na ito ay atin bang sasamantalahin o papabayaan natin? Pababayaan ba natin o sasamantalahin natin? Sa Hadith al-Qudsi, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Hadith al-Qudsi na muttafaq ala sihati, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا مِنْ عَبْدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَمَا مِنْ عَبْدٍ هَمَّ حَسَنَةً مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ثُمَّ لَمْ يَعْمَلْ بِهَا إِلَّا كُتِبَ لَهُ حَسَنَةً. At walang sino man alipin dito sa umma na ito, alipin ko sa umma na nakabilong sa umma ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na magniniya lang siya ng kabutihan, niya pa lang, hindi niya pa ginawa, isusulat na sa kanya na isang kabutihan. وَمَا مِنْ عَبْدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهَمَّ بِحَسَنَةٍ ثُمَّ عَمِلَ بِهَا إِلَّا كُتِبَ لَهُ 10 حَسَنَاتٍ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at wala ding sino man sa umma na ito ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagniya pa lang siya ng kabutihan at ginawa niya, liban na isusulat sa kanya 10 reward na ng kabutihan. Wama min abdin min hadhil umma hamma bisayyi'atin thumma lam ya'mal biha. At walang sino man sa umma na ito na nagniyat siya ng masama at hindi niya ginawa, illa kutiba lahu hasana, isusulat sa kanya isang kabutihan. Subhanallah, hindi yagniyat ka ng mat long mo sipaon ko pa yan ni si imam, kaya yung makapikon ako gay na kay itamakan ako ng sang saf, gitamakan ko pagsap na ako, mubalos ko niya ka ng atik-atik nga blocking aron mapandol. Okay, nagniya ka na ng ganun, hindi mo tinuloy. Sabi mo, subhanallah, astagfirullah, mali yung plano ko, hindi maganda yung plano na yun, hindi ko nagawin. Umiwas ka na ng ibang pinto
para hindi mo talaga magawa, isusulat sa iyo isang kabutihan. Yan ang miza o tinatawag na kaibahan ng umma na ito na naiiba tayo sa ibang umma. Kaya tayo tinatawag na umma na pinaburan ni Allah Ta'ala. Pinaburan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iba pang mga ummam. Kaya sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum. Minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasiqun. Sa surah Ali Imran, sabi ni Allah Ta'ala, kayo na ang pinakamainam na umma sa lahat ng mga nayon, lahat ng mga bayan ng mga Nasrani, bayan ni Isa, bayan ni Musa, bayan ni Nuh. Kayo na ang pinakamainam. Bakit na iniba kayo ni Allah Ta'ala sa iba? Dahil nag-uutos kayo ng mabuti at nagbabawal kayo sa masama at naniniwala kayo kay Allah. Kaya sabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, at nababanggit ito sa Sunanul Kubra ni Imam al-Bayhaqi, sinabi niya, man sarrahu an yakuna min hadhihi al-umma falyuaddi syartallah. Sino man ang natutuwa siya o gustong-gusto niyang mapabilang siya, mamember siya sa umma na ito, ibigay niya ang requirements ng Allah Ta'ala. Ano daw yung requirements ng Allah? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, at higit sa lahat, al-aqidatus sahiha. Dahil walang saysay magutos ka ng mabuti, magbawal ka ng masama, kung hindi tama ang pundasyon ng iyong akida. Kung halimbawa ikaw ay Sufi, o hindi kaya ikaw ay Ash'ari, o ikaw ay Maturidi, o ikaw ay nasa ibang mga sekta kagaya ng Shia, Rafida, hindi ka makakapag-utos ng totoong kabutihan at totoong kasamaan. Magbabawal sa totoong kasamaan kasi maaaring meron kang hindi mo i-include kasi para sa sekta mo, hindi pala yun masama. Hindi masama sa sekta mo ang mag-birthday, ang mag-maulid, hindi masama sa sekta mo. Masama sa Ahlus Sunnah wal Jamaa, masama sa kitab at sa sunnah. So yung ma'ruf, kaya tinawag siyang ma'ruf, ibig sabihin nun, alam, tukoy sa kitab at sa sunnah, na yan ay mabuti. Munkar, ibig sabihin min kalimat inkar, min kalimat angkar yungkiru, ibig sabihin yung bagay na iniinkar o nire-reject ng kitab at ng sunnah. Hada huwal munkar. Kasi maaring mayroong masama sa pananaw ng tao na hindi masama sa pananaw ni Allah. Masama sa pananaw ng tao, ng manusya, na mag-asawa ng 4 ang lalaki. Masama sa tao. Masama. Nga nga sa balong ng mga babay, masakit manggudyan. Di gid pwede kay kanakid dyan. Dapat stick to one guide. Kaya ubos-ubos ng mga pelikula doon. Mapa-Netflix ka o mapakuan yan, yung piaga-promote. Pero piaga-promote yan, at the same time, piaga-promote yung kabit-kabit o bayot-bayot. Nangasa ba? Yung kalinyan nilang i-inject, yung kaariman nilang i-inject, ang gusto nilang ilagay sa puso at isip, lalo na ng mga Muslim, na meron tayong batas na sinusunod, na dapat maging diplomatic tayo sa mga bagay na ito. Yan nyo Kaya delikado. Sa totoo lang, itong pagsasabar natin na nandito tayo sa lugar na pinamumunuan ng hindi Muslim, hindi basta-bastang sabar ito. Hindi basta-basta. Kasi ito na klase ng sabar, gagantimpalaan ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng katumbas ng 50 sahaba sa time ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa riwayat ni Imam Ahmad sa kanyang Musnad at ni Imam Tirmidhi sa Sahihul Jami', kanyang binanggit doon, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, la ya'tiyanna qaumun min ummati. Darating sabi niya, ang kaum, isang bayan mula sa aking ummah, sabru ahadihim, ang sabar ng isa sa kanila, khairun min sabri 50 rajulan minkum. Subhanallah. Mas mainam pang pagtitimpi ng isa sa kanila sa panahong iyon sa 50 kalalaking pagsamasamahin kayo mga sahaba sa isa sa kanila. Sasabar ninyong 50. Bakit? Kasi sa time nila, sabi ng mga syurah ng hadith o yung mga nag-explain ng hadith, ang
Mga sahaba sa time nila, hindi pa masyadong grabe ang fitna. Wala pa masyado, hindi sila nanirahan sa lugar na ang namumuno non-Muslim. Nakatira sila sa Makkah nung ganun ang nangyari sa kanila. Pagkatapos mag-persecute, naghijra sa Madina, natatag ang unang dawla Islamiyya sa Madina, binalik sila sa Makkah. Pagbalik sa Makkah, Fathu Makkah, nagutos na sila ng mabuti, nagbawal ng masama, nakuha na kagad. Wala nang girang nangyari sa Fathu Makkah. Hindi ba? Tagumpay na lang ang nangyari. Hanggang pati si Abu Sufyan, Muslim na nung panahon na yon. Hanggang sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man dakhala dara Abi Sufyan, fahuwa amin. Sino naman ang makapasok, makatuloy sa tahanan ni Abu Sufyan, siya ay safe. Wala siyang anumang danger o panganib na mangyari sa kanya. So nangangahulugan, sa time nila, ang pagsasabar nila nung time nila ay nakaangkop sa kanilang trial sa time nila na hindi kaya napantayan pagdating sa reward, pagdating sa fadila, pero ang pinapahibatig ng Nabi dito na hindi nyo kaya yung nangyayari sa atin ngayon. Hindi masabaran niya ng mga sahaba na ganito basta-basta. In the sense na marami ang nagaganap sa paligid natin ng mga fitan. Andyan na yung number 1 na fitna, ang Facebook, fitna book. Hindi lang naman siya kabutihan ang dala niyan. Marami ding kasamaan nangyayari. Di ba? Magtataka ka na lang, di man igagawas akong anak, di man tulong malabas ang anak ko. Bakit biglang may boyfriend? Bakit? Anong nangyari? Dahil sa Facebook. Kasi hindi niya na kailangang lumabas. Doon na sa tung chat, dire-diretso. Matingakaw gid, uy, onda may madatong sabay na mapangasawa ko, no? Kilala mo yan ni KD? Ama, kilala ko. Gid na kuan. Mina, di ba? Nangamadetong sa minito kasi ang access ngayon ng technology magaan, ganun din ang access ng kasalanan. Pero hindi naman natin sinasabi, Engineer Dato, na bawal ang technology. Hindi tayo ganun. Hindi tayo kabilang sa nagsasabi na ang microphone bid'a, ang cellphone bid'a. Sa naman, dili na. So yung paubat ng biyad to. Kailangan pumunta sa doktor, magpatingin sa doktor yung ganun. Hindi yan ang sinasabi natin. Ang sinasabi natin, itong cellphone, itong Facebook, ang mga apps dyan, WhatsApp, o ano man, meron niyang dalawang dala. Khair wa syar. Kabutihan at kasamaan. Kaya sa tuwing meron tayong bagong gamit, gadget man yan, damit man yan, ano yung sunna na dua na dapat nating basahin? Naiulat kay Ibn Hibban sa kanyang sahih na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, man labisa thawban jadidan, sa thawb yun meron kang bagong damit na nasuot. So, applied yun sa lahat ng mga materials na makukuha mo, mga gadgets, o ano man yan, o bahay. Anong dua mo? Allahumma inni as'aluka khayra ma suni'a lahu, wa inni a'udhu bika min syarri ma suni'a lahu. Ya Allah, ako ay hinihiling ko sa iyo ang mabuti na pagkakagawa sa bagay na ito. So, kapyan na kinambuak sa nyaba. Yung pagkakagawa nito, pinagmulan nito na mabuti, hinihiling ko sa iyo. Wa inni a'udhu bika min syarri ma suni'a lahu. Ako na may nagpapakupkup sa iyo mula sa kasamaan na kung saan ito nandito sa pagkakagawa nito. Ganun talaga dapat. Ganun din ang naiulat na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, pag may bagong kabayo o camel, yun din ang dua niya. Yun din ang dua niya. So dapat ganun tayong magdua, hindi yung, cellphone na, bismillah, diretso. Magdua ka, ya Allah, inihiling ko sa iyong kabutihan nitong gadget ko nito, nagpapakup-kup ako sa masama na dulot nito. Ganun dapat. Sa bahay, hindi kailangan na mag-blessing-blessing. Tayo, sundog na kita mayo sa Kristiyano. Yung mga Nasrani, bago pumasok ng bahay, mag-bendisyon si Father. Bago pang bendisyon ni Father, magsumbali ng kambing, ipadugo sa bahay. Shirkun akbar. Malaking uri ng shirk. Kasi bakit? Kaya gagawin yon para daw yung mga malas, mga kuwan, mawala.
ayan, nakuha natin sa mga inchik. Yan ang delikado kasi pati akida natin made in China. Lahat na lang made in China. Na pati akida, Chinese yan. Nakuha natin sa Feng Shui, mas engineer. Nakuha sa Feng Shui noon. Most especially dumating sa Hulo, sa Tapul. Tapos pumunta sa Maguindanao, pumunta na spread sa Marawi, napunta dito sa mga sangil. Kasi ang mga kagan at sangil noon magkakalapit. Kaya malapit yan Indonesia, yung sleeping dinosaur sa mati, pag tawid mo yan, manado natin, ayusin natin kung nakatama ba yung ating akida. Tapos, hindi lahat ng mga pangyayari, dinadalangin natin parati na ibigay nawa ni Allah ang pinakamainam dito at nawa ay ilayo niya sa atin ang masasama na dulot nito. So, ganyan ang isang Muslim na naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ini na yung gamitan. Ayon da. Na naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, yan ang ating pagsisikapan sa tuwing i-check natin ang mga sarili natin. Mga kapatid, lalo na ngayon, narito tayo sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Gaano ba kahalaga ito? Gaano ba kaganda ito? Si Sheikh Abdul Muhsin ay bili ngayon. Siguro kung nandun siya, siguro naabutan niya yung mga ilang kuwan na nagprepare ng mga tao for Hajj. Grabe ngayon ang buong Saudi Arabia. Basta mga ganitong araw, buhay na buhay sila. Lalo na sa Makkah at sa Madina. Bakit? Dahil buhay doon ang sagisag ng Islam. Ito. O min hadhihi al-ayyam, ay ayyam al-ashr. Qalu wala al-jihad ya Rasulullah. Qala wala al-jihad illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi shay'. Wal hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sinabi ng propeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit pang jihad, hindi niya matatalo ang kabutihang gawain sa mga araw na ito. Liban na lamang ika sa taong nag-jihad. Lalabas siya, nadala-dala ang buhay niya at ang kayamanan niya at hindi na siya nakauwi. Wala na siyang nadala pag-uwi. Ibig sabihin, nasabil na siya. Yung kayamanan niya at buhay niya, full. Ang masala dito, kasi may mag-interpret din dito na itong gawain na mga, ibig sabihin, yung salatud duha sa Dhul-Hijjah, mas mainam pa kaysa jihad. Yun bang ibig sabihin? Kung titignan mo at wala kang alam na tamang interpretation sa hadith, masasabi mo, ganun ang ibig niyang sabihin. Samantala, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, pinuri niya ang shahid, ang namatay sa landas ni Allah Ta'ala, na sa unang patak pa lang ng dugo niya na siya'y mamamatay, sasalubungin na siya ng mga hurulin. Laqataru dami, la'awwalu qatratin dami as-shahid. Yaon sabi niya, pag unang patak pa lang ng dugo ng shahid, ang mga hurulin, sasalubong na sa kanya. Pagkatapos, yughfar lahu dhunubuhu. Yung mga kasalanan niya, mapapatawad. Thumma yashfa li 70 rajulin an 70 rajulin min ahlihi. 70 katao, masasafaan niya, mapapamagitan niya. Ibig bang sabihin ito, talo na nitong salatud duha. Kay, kung gano'n na, dito nuron mag-jihad, may ito ba? Dito nuron ba? May kung magkuhan, may sasalakay ng baway, hayaan na lang natin kay, nandito sa iyo ng 10 araw, gano'n bang ibig sabihin nun? Hindi gano'n. Hindi gano'n ang ibig sabihin. Sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sa kitab na Majmu'ul Fatawa. Sinabi niya, Al-jihad alladhi
sabi niya, al-amalu salih, jazakallahu khair, fil ashri dhil hijjah, fi ayam al-ashr, khairun min al-jihad alladhi min jihadi rajulin alladhi la yakhruju bimalihi wa nafsihi. Lam yakhruj bimalihi wa nafsihi. Sabi niya, ang mga amalus salih, yan yung mga galbakan na madyaw, adisang first 10 days, unang 10 alaw ng Dhul-Hijjah, mas mabugat yan ang kadyawanan kaysa si dunguto ni jihad, pero nag-jihad siya, pero yung kanyang tamok, yung kanyang kayamanan, at yung sarili, hindi yun ang pinang-jihad niya. Yun ang ibig sabihin ng hadith. Meaning, dahil amalus salih ito, kasama din ang jihad dito. So kung sino ang mag-jihad sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, miyaka piha. Miyaka laba-laba. Nakuha niya yung ahab ilallah. Nakuha niya yung klase ng jihad na matasang-tas kaibig-ibig kay Allah dahil ginawa niya. Nakaludop dun sa langkom na amalus salih ito. Nakapasok sa tinatawag na amalus salih. Maliwanag. Umikas siya sa mga taga-biyong, malinog. Alhamdulillah. Malinog din. Maliwanag na maliwanag. Alhamdulillah. So, minidto yung meaning sini. Kay basi ako naman magkakutba. Kamayo, labi-labi dayan yung mga duat na mga masigasig ta na mga ustad dadi. Nga ba, sininidto yung kanilang Ustad Bax. Ustad Imam Bax. Basta mga Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Masya Allah. Yan, Sheikh Bax, yan itong ating mga tinitrain na mga duat na yun ang tama na pag-interpret doon. Hindi natin sasabihin na yung dalawang sambahayang na dua, masigit pa sa jihad na hindi. Pero yung jihad na klase na hindi niya gagawin sa ibang araw, hindi siya nasa ibang buwan, at hindi niya siya lumabas na kasama yung kayamanan niya at sarili niya. Maliwanag na yun. Ngayon, mayroong pagdiskusyon dito. Ustad, awang magagalaw. Na yung kanatan, na yung punong pagpuasa, sini na mga alaw, siyempre June 30, yapuno da kita. So sitong gabi ng June 29, on day gasahur. Magagalaw na mistake. Meron kasing nagsasabi na mali daw yun. Mali daw. Kasi wala daw, hindi daw nakapagpuasa ang Nabi sallallahu alaihi wasallam ng unang 10 araw na magsimula sa anang Dhul-Hijjah. Sino ang nagsabi? Ang nanay daw natin na si Aisha radiyallahu anha. Delikado. Kasi nanay natin yung Ummul Mu'minin na lahat ng ang Ummul Mu'minin, Aisha, siya yung sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, siya yung asawa ng Nabi, na sinabi niya sa kanyang mga sahaba, la talumuni fi Aisha, o la tuduni fi Aisha. Huwag niyo akong pinsalain sa aking pagmamahal kay Aisha. Bakit daw? Lianna al-wahi yanzilu alay. Dahil ang wahi ay bumababa sa akin, wa ana ma'aha. Nakasama ko siya sa higaan. Bumababa ang wahi sa akin kahit kasama ko siya sa higaan. Allahu Akbar. Ang nanay natin, at ito hindi basta-bastang hadith kasi nasa Sahih Muslim, ang nanay natin na si Aisha, sinabi niya, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasum al-ashru qat. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yasum o lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu al-ashra qattu. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam hindi kailanman nag-ayuno ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Kinamya ka ba't ya karuna? Napagipto ka dun. Kung makapabasa ka ng ganun na hadith na isugra ba kahit kay mong ipta, dayon ta. Yani mapayag na masyado, waday pud sini na kuan, waday liko-liko sini. Yani kay riwaya ni Muslim. Matarima ka, wadi ka matarima. Patay ka. Mag-declare ka doon, bida, yang magpuasa ng sikon sa mapuno sang first day ng Dhul-Hijjah taman sang Arafah. Arafah gidyan pwede. Na kung tanawin mo yung hadith ni Aisha,
Kung adto ka gid, di ka mabatya sa tuna ng mga hadith o yung kasabot mo sa hadith, may nang kakagpa, tabi-tabi agid na hasta yung pagpuasa sang Yawm Arafah, di mo ipakay sang mautaw. Hindi mo sila sasabihin na, sabihin mo rin bid'ah. Na. Anong ibig sabihin nun? Kailangan magbasa pa. Importante gud ka naton mga di. Kung di na natin kaya, magtanong sa mas may alam. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Kung hindi ninyo alam, magtanong sa mas nakakaalam. May mga panahon, may tinatanong sa akin mabibigat na masala, isin ko lang yan ng matagal, itanong ko pa yan sa mga professor ko. Kasi bakit? Hanggang ngayon, hanggang sa mamatay ako, estudyante ako. Tinatawag nyo lang kaming alim, tinatawag nyo kaming sheikh, tinatawag nyo kaming ustad. Majazan lang yun. Majazan ibig sabihin, dahil lang yun ang ating nakasanayan. Hindi ba? Pero ang hakika, ang katotohanan, ang mga ulama na mga nasa mustawan na matataas, ang mga kibar, yung mga malalaking ulama. Yan mga najilsahan ni Sheikh Abdul Muhsin. Sabi niya, ang Faqihul Madina na si Sheikh Dr. Sulaiman Al-Ruhili, hafidahullah ta'ala, si Sheikh Muhammad Said Raslan sa Egypt, si Sheikh Muhammad Ali Farkus sa Jazair. Siguro hindi niyo kilala yung iba. Of course, si Bin Baz, Uthaymin, Albani, rahimahumullah, namatay na yun sila. Ang mga buhay na mga kibar ngayon sa mga ganitong masala, hindi natin yan mahanap sa kung tayo-tayo lang mag-research. Delikado. Delikado. Kaya kailangan magtanong sa mas higit na nakakaalam. Kung hindi ka man makadirect sa kibar, yung naging estudyante ng kibar, ng malalaking ulama. Kaya i-require natin ito, itong nakamadina na ito. Kailangan, hindi na siya matulog. Mag-asawa siya pero hindi siya matulog. Ikasal naman daw ito. Malapit na, Inshallah. Pero pagdating niya doon sa Madina, huwag kayong banjing-banjing. Huwag yung ano lang ang alam, yung magsuroy-suroy. Punta sa mga hafla-hafla, wag. Kailangan mag-aral ka talaga. Ilibing mo ang sarili mo sa jilsa. Pag-graduate mo, ilibing mo ang sarili mo sa library. At pagtuturo. Ganyan dapat. Ganyan dapat. Kasi pag-graduate natin ng kulliya, hindi pa yan ilmo. Susi lang yan ng ilmo. Yan ang sinabi ni Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Al-Badr, hafidahullah. Yung muhaddith ngayon, nabuhay pa ngayon, siguro nasa mga 93 na ang edad. Andyan pa sa Madina. Kabats-bats ni Sheikh Al-Albani yan siya. Kung may panahon pa na, kung may jilsa pa siya, kung halimbawa meron, napuntahan nyo. Kasi, subhanallah, ang sanad ng tao na yan sa kaalaman, sa hadith, wala pa dito sa ibabaw ng lupa ang nakakaya. At marami pang mga ulama na mga salafiyun sa India. Andyan sila, mga Hanabila. Andyan sila, iba't iba pang lugar. Kaso ang pinakasip na sa Saudi Arabia at ang iba pang mga musnid. Yung pag sinasabi nating musnid, may sanad sila, meron silang sanad na babalik sa panahon ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yan ang mga totoo. Huwag yung magsasabi na itong turban sa panahon pa ito ng Nabi. Mayroon din mga kapusan, balusanin mga biyandalil. Yung mga magsasabi na, yung turban ko galing pa sa Nabi Muhammad, paano dumating sa'yo? Impossible. Pero yung magsasabi na, ito sa Arba'inun Nawawiyya, pag naupuan nyo dito sa Sheikh na ito, ibig sabihin, ang sanad ninyo, hindi naputol yung chain na kasama ka sa nakakuha ng ilmu mula pa doon sa panahon ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panahon ni Imam Nawawi, panahon ng mga sahaba. Ngayon, meron namang naiulat sa Sahih Abi Dawud, sinahin ni Sheikh Al-Albani sa Mishkatul Masabih, ang hadith na ito mula naman kay Hunadatu Ibn Khalid, na mula sa kanyang asawa, asawa ni Hunadatu Ibn Khalid, na nagsabi, ang riwaya niya naman mula sa ibang asawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawat zawjatu Hunadatu Ibn Khalid radiyallahu anhuma an ba'di zawjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun yada
Athalathatun lam yakun yada'uhunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayroong 3 gawain na hindi iniiwan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, siyamu Ashura wa siyamu 3 ayyam min kulli shahr wa at-tis'al uwal min Dhul-Hijjah o Dhul-Hajjah, sabi sa hadith. Sabi niya, naiulat ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dinan pagtanakan yang tumbok na galbukan. Yan yung tumbok na galbukan. Una na mga galbuk ito, ano yung 3 bagay na yun na hindi iniwan ng Nabi? Ang pag-aayuno sa Ashura, pag-aayuno ng 3 araw sa kada buwan, ibig sabihin ng 13, 14, 15, at pag-aayuno sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Unang 9 na araw ng Dhul-Hijjah. Naupama kina Sahih din yung kay Muslim. Mata na miya kontra-kontra. Ibig sabihin, siya sa mga Maginoon, nagkaribog to. May kami ito ba, dito na makakuha andaw rin isang ganansya. Hindi natin alam kung saan pupuntahan dito. Kaya sinabi dito sa Imam Muslim, sinabi din dito Sahih. Puro Sahih. Kifat tariq, kifas sabil. Ano ang daan? Paano natin maintindihan ang hadith? Pwede ba nating sabihin na mas asah yung kay Imam Muslim o naman suk yung kay Aisha? Ang tama ay yung sa mga ibang asawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dito papasok ang kaalaman ng mga usuliyun sa pag-intindi ng dalil. Ang mga usuli, pag translate mo yan ang word na usuli sa English, fundamentalist. Ngayon, pinasama ng mga kalaban ng Islam. Sabi nila, pag fundamentalist, terrorist. Hindi ganyan. Ang fundamentalist, sila yung mas tama ang intindi nila sa dalil. Hindi terrorist. Ang terrorist, kaya nag-terrorist yan kasi hindi niya naintindihan ng tamang dalil. Ang fundamentalist, nakabatay siya sa mga fundamentals, mga sangkap at mga arkan, mga rukun na tamang pag-unawa sa dalil, kaya tama ang unawa niya at practice niya sa dalil. Sabi ng mga fundamentalists, mga usuliyun, sabi nila, Ida ta'aradatil adilla. Kung magakontra, may nangyagabanggay ang mga adilla na sahiha, sang katanaw mo, sang mapayag na, ubaga sa tinatawag na mababaw niyang pananaw, fa ida amkanal jam'u bainahunna, kung kaya na ito ay pagsamahin lahat na walang maiwan, fahuwa ahwat, yun ang pinaka-safe. Wala yatatarraqul usuli awil mujtahid ila at-tarjih. Ibig sabihin nun, kung may mga adilla na puro sila sahih lang, nagkontrahan yung kanilang zahir na ma'na, na ibig sabihin, mababaw na kahulugan niya, ano ang pinakamainam na gawin? Itarjih, kukunin yung mas malakas, or pagsamahin sila? Ang pinakamainam pagsamahin, walang maiwan. At huwag kang pumunta sa tarjih, sa alin yung malakas. Kasi puro sahih. Ida. Sa lagay na ito, sabi ni Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sa explanation ng hadith, sabi niya, hadith Ibnu Abbas, yung binanggit natin kanina kay Ibnu Abbas, 3 hadith yun. Kay Ibnu Abbas, yung amalu salih na tinatawag, kasama na doon ang pag-aayuno. Pasok na. Amalu salih, At itong na ito, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na amalu salih, ang ibig sabihin nito, papasok dito ang saum, ang ayuno. So entonces, ibig sabihin, ito ay sunnatun qawliyah, qat'iyah. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At yung pag-iwan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pag-aayuno ng
unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Unang posibilidad doon, sabi ng mga ulama, posible na naabutan siya, kasama niya si Aisha, hindi nasaksihan ni Aisha na nag-ayuno ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilan ang asawa ng Nabi? Ilan? 11. Nung buhay siya. Nung namatay siya, 9 na lang sila. So yung 11 kaasawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, iba't ibang araw. Tama? At iba-iba yung nasasaksihan nila sa fi'il ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idan, yung ginawa ng Nabi na yun, na iniwan niya, maaaring either nasa may sakit siya, o hindi kaya, nasa paglalakbay siya, nakasama niya si Aisha radhiyallahu anha. Pagkatapos noon, nakasama niya ang ibang asawa niya sa ibang taon na nag-ayuno siya ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Wal muthbitu muqaddamu 'ala an-nafi. Sabi ng qaida usuliyya o ng tinatawag na principle ng fundamental principle ng fiqh, ang nagpapatibay na nangyari at ginawa ng Nabi sa mga asawa niya, of course, sa mga sahih na mga nagririwaya, yung mga malalakas ang riwayat, katiwa-tiwala, ay mas karapat dapat na paniwalaan ang pagpapatibay nila kaysa sa mga nagsasabing hindi nangyari. Nakuha natin. Hindi natin sinasabing hindi mapagkatiwalaan si Aisha. Hindi. Nagriwaya siya ayon sa nasaksihan niya. Ang mga ibang asawa niya naman, nagriwaya ayon din sa nasaksihan nila. Mafhum? Alhamdulillah. Iba idan, papasok doon ang tinatawag na at hindi rin maaaring na-mansukh o na-abrogate ang hukom ng pag-aayuno na yon kasi ang Rasul sallallahu alaihi wasallam pinapatunayan na sa ikasyam na araw mismo nag-encourage siya mag-ayuno para sa mga hindi nag-hajj. Ang siyamu yaumi Arafah. Na napapatawad dito ang 2 taon na kabutihan. So ano-ano yung mga kabutihan na pwede nating gawin dito sa unang 10 araw? Pag-aayuno, itong ganito simposyong pag-aaral, halakat, ilmiya, sa araw. Bakit? Dahil ang araw nito, ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, mas mainam pa siya kaysa sa huling 10 araw ng Ramadan. Bakit ganun? Bakit ganun? Nang sinabi ni Allah Ta'ala, wal fajri wa layalin ashir, ako'y sumusumpa sa fajar, at sa huling 10 gabi. Yung huling 10 gabi na binabanggit noon, bakit siya special? Kasi nandun ang Laylatul Qadr. Pag binaliktad yun, sabi ng mga mufassirun, ang ibig sabihin noon, lalo na si Imam Shawkani, ang ibig sabihin noon ay unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Kung saan, nandun naman ang Yawmu Arafah. Napapatawarin ni Allah ang iyong mga kasalanang nagdaan at ang mga darating. Kaya ang mga hujjaj, ang mga nag-hajj, kapag hindi sila nag-Arafah, nagpasyal, hindi matatanggap yung hajj nila. Rukun ng hajj yun. Ang pagpunta sa bundok ng Arafah. Sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa riwayat ni Imam Ahmad, Tirmidhi at Muslim, sinabi ng propeta, al-hajju Arafah. Ang hajj mismo yun ng Arafah. Anong gagawin doon sa Arafah? Magdudua yung mga hujjaj. May khutbah doon. Nagaya ng khutbah ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang huling khutbah nang mamamatay na siya. Sabi niya, ayuhan nas, o sangkatuan, fi syahrikum hada, wa yawmikum hada, sa araw na ito at buwan na ito, na sagrado sa inyo ni Allah Ta'ala, inna amwalakum wa dima'akum alaykum haram. Alaykum haram. Bawal sa inyo, sagrado sa bawat isa sa inyo, ang kayamanan, buhay at dangal ng kapwa ninyo Muslim. Pinagdiinan nyo ng Nabi. Bakit? Yun na ang una at huling hajj ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi na siya nag-hajj ulit. Yun na ang una at ang huli na hajj ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanggang inisip na Abu Bakar na parang mamamatay na ang Nabi. Last dito ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagpaalala ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Dahil alam niya, magkakaroon ng pagkakawatak-watak sa ummah. Magkakaroon ng pinaka-problema natin, nagpapatayan tayo ng dahil sa alin.
Nang dahil sa kayamanan, nang dahil sa posisyon, bago-bago ng eleksyon, ilan sa mga lugar ng mga Muslim nagpatayan dahil sa eleksyon. Dahil sa itong kandidato ko, yan ang kandidato mo. Aliyadu billah, puro pakufar ang kakampi. Bakit? Anong nangyari sa atin ng mga Muslim? Kasi yan ang totoo na sinundan natin o ginaya lang natin ang mga naunang umma sa atin. So, babalik tayo itong unang 10 araw na ito ng Dhul-Hijjah. Kung hindi natin kaya na mag-ayuno, pwede kang magsala, yung mga sunna na sala. Salatul wudu sa umaga. After ng salatul fajar, huwag ka nang umalis sa masjid. Huwag ka munang umalis hanggang hindi mag-araw. Saka ka magsala doon ng salatul duha. Hintayin mo. Wala ka namang kinabisihan o ano. Ang katumbas nun, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hajjatun, tamatan. Para siyang complete na nag-hajj ka. Yan ang kanyang tumbas. Silatul rahim. Hindi mo kinausap si imam. Nag-away si Abdul Muhsin at si imam, halimbawa. Hindi sila nagpansinan. Panahon na ito na ikaw ang number 1, sino sa kanilang mauna, lalo na yung nakababata, yun ang humingi ng patawad. Wa afdaluhuma man yabda'u bis salam, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa dalawang nag-aaway na Muslim, yung pinaka-the best, yung maunang magsalam. Asawa mo, hindi na kayo nag-usap, pati sa higaan, doon ka sa sala, siya nandun sa kwarto. Hindi na kayo nag-usap. Kasi narinig mo lang na may balak si mister na mag-abante. Banti day ka ha? Diya katulog sa supak. Diri ko sa kwarto. Bawal diri. Sirado, kandado, lock. May na pinatulog. Pinakadabes sa kanila, ang magsimula. Siyempre, ang mister maginamang ipasaylo. Pero ikaw na misis, pagpakuha na dahil ang pangatayan mo. Kasi, ang makukuha mo doon, ang fadal, yung kahigitan, yung kabutihan. Yung pinakamalinaw sa inyong dalawa, ang magsisimula ng salam. Ang magsasalam mauuna. Tapos ano pa? Ano pa mga kabutihan? Pagbabasa ng Quran. Mga kabataan, wag yung puro Mobile Legends. Wag yung puro mga COC, Clash of Clans. Ano pa yun? Yung kare natin. Kare? Kailangan kare. Pagbabasa ng Quran yung kuan mo, i-review mo. Kung hindi na, alam mo na buong Quran, hadith naman. Kahit isang hadith sa isang araw. Sangkalaw sa 40 hadith, kabisado ka ng 1, 2, 3 hadith. Sa isang week, mashallah, sa unang 10 araw, marami kang ibadat na makukuha, magagawa. Symposium, kagaya nito. Magpakain. Magpabuka sa mga nag-ayuno. Magpakain. Napakaganda. Takbir. Ang pagtatakbir, masyru ang takbir. Mula sa simula ng unang araw ng Dhul-Hijjah hanggang sa Hari Raya, hanggang sa Ayyam at-Tashrik. Pwede ka magtakbir ka kahit saan. Hindi kailangan na magtakbir kayo jama'i sa masjid. Walang ganyan na pero kanya-kanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dinadakila mo si Allah. Bakit? Kasi sagisag itong unang 10 araw na ito, nandito ang sagisag ni Allah Ta'ala. Tapos, pagkurban. Kurban. Nakapagtaka ang mga Muslim, makabili tayo, iba-iba yung mga sasakyan natin, makabili tayo sa buwan na ito, sa taon na ito, bibili ng Navara. Sa susunod, bibili naman ng Hilux. Sunod naman Everest. Lahat, makabili. Pero yung kurban, anda kitin nang ako di. Kurban guys. Kurban yan. Murag mas barato pa man siguro ang kanding kaysa sa Navara. Di ba? Tama ba ko? Og mas dako ang pahalaanan niya. Napakalaking reward kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ma min ibadah, wala nang ibadat, sabi niya, ma min amalin ahabbu ila Allah ta'ala fi hadhihi al-ayyam illa ihraqid dam. Wala nang iinam na mga gawain sa mga araw na ito, liban sa pagpapatulo ng dugo. Ibig sabihin nun yung pagsumbali. Kasi sasaksi kay Allah yan. Yung mga balahibo niya, lahat niya. Magkurban. Kailan magkurban? Pagkatapos ng Salatu Eid al-Adha. Hindi yung pagkurban, yung pag may mamatay, magpasumbali kay kurban. Bidahinan. Bida. Kurban tigin sa minatay. Kurban sa patay. Kasi
ikurdon daw, may kurban daw para sa Hajj, may dulhidja, may aron bun kurban sa minatay. Nambay nakuha ng mga kalukasan tulong paganay, kurban sa minatay. Kung mayroong mamatay, kailangan may kurban sa kanya sa pagkadating sa mga 3 araw, kaya yun daw ang sakyan niya papunta doon sa paraiso. Yung umbal-umbal buhay mga kuhanan do, bisis din. Lato rin. Walang batayan. Ha? Walang batayan. Ang kurban, may oras siya, may musim siya. Hindi siya matatawag na pumasok ng Dulhijja, huwag siyang kukuha ng kahit anong buhok sa katawan. Kahit pa ikat niya, kahit pa tanggalin niya. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, So, yung sabi ng jumhurul ulama, sabi nila, ang pagbabawal na ito ng Nabi, hindi siya litahrim, hindi haram, lil karaha. Bakit? Kasi ang mustahab ay ma-maintain mo, kaysa nag-hajj, yung nagre-ritual. Kasi hindi din sila kukuha ng kahit ano hanggat di sila makapag-hadi. Saka sila magkukuha yung tahallul na tinatawag. Ha? So, ganyan. Sa mga naka-experience na mag-hajj, ganun. So, sasabay ka doon. So, dahil ang kurban ay sunnah at ang hadi, Ahmad, na yun ay sunnah. Ibig sabihin, sunnah yung hindi pagkuha ng kahit anuman. So, kukunin mo makruh. So, ano bang makruh? Kapag ginawa mo, wala kang kasalanan. Pag iniwan mo, may reward ka. Yan ang makruh. So, yun ang gawain ng magkukurban. Kabilang din doon, sa mga syurut ng gagawin mo, yung kurbani, kinakailangan yung tinatawag na addaan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hindi niyo maaabot ang kasakdalan ng katwiran hanggat hindi niyo ialay o ibigay sa landas ni Allah ang iniibig ninyo, kaibig-ibig sa inyo. Kay tinutayanan ka. Kung wala naman, nabusyra sa atin na umma ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil naiulat mula sa riwayat ng Imam Muslim, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bi kabshayn. Siya ay nagsumbali ng 2 kabsh, 2 ram. Ano yung ram? Yung matatabang tupa, malalaki siya. Ayan. Sinumbali niya. Pagsumbali niya, bago niya sinusabi niya, Bismillahi wallahu akbar, Allah ilaika, wa Allahumma anni, wa an ahli baiti, wa amman lam yudahi min ummati. Ya Allah, ito ay sa iyo, para sa aking pamilya, sa aking sarili, at para sa sino mang walang kakayanang magkurban mula sa aking ummah. Ibig sabihin kasama Sharia. Sana ay nakapagbigay tayo sa inyo ng kapakinabangan sa muhadara na ito. Huwag nating sayangin ang mga araw na ito, mga oras na ito. Sa gabi, magqiyamul layl ka. Dagyan mo ng schedule ang iyong kabutihan sa mabubuting gawa. Ang iyong sarili sa mabubuting gawa. Pinaka-list na lang, pinaka-the-list. Ibaba mo yung pride mo. Kung meron kang hindi kinakausap na sister, ikaw na sister, kapwa mo sister, katabi mo ngayon o nandyan ngayon sa hanay ninyo, mag-usap na kayo ngayon. Magsalam, kahit assalamu alaikum, wa alaikumussalam. Sa mga brother naman, mga ikhwa, kung mayroon namang hindi din kayo nagkaunawaan, naayusin na ngayon ang mga gusot. Dahil sa hindi tayo magtatagal, maring hindi tayo magtagal sa mundong ito na ilang taon pa bago ma-fix itong mga ganitong diferensya natin at maging mapagpatawad ka sa iyong kapatid. Huwag mo nang hintayin pang Eid. Dahil iba din yung Eid, iba din doon. Kung doon mo din hintayin, walang problema, pero baka hindi ka na umabot. Ta'ala falyafu walyasfahu ala tuhibbu. Nagkamali sa'yo, hindi humingi sa'yo ng tawad, pinatawad mo na. Bakit? Sabi ni Allah, falyafu walyasfahu. Sila'y magpatawad at magpasensya. Ayaw ba nila na sila'y patawarin ni Allah? Wabillahi tawfiq wal hidayah was sadad. Ayahul ikhwati. Namin, tao sa mga masyar mo na ilmo ka namin. Yang orientin yan, yang kanatan mayo open forum atau pag-usip natin kung ano yung date natin iusip atau kung ano yung kaya natin ikaw ay inshallah yan kanatan chef natubagan na yung kanatan
Samahan mo si Oka natin may kapurasan sa tamak na kung may pwede niya makatuasan ko ang musik na. Inshallah. Allah. So, yang usik ulit, uno yang hukum na lutaw na makalaga yan kurban, di yan kurban. Na all hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. وهذا الحديث رواه مسلم وإمام أحمد في إسناده والإمام أحمد في إسناده في مسنده. Magandang tanong ni Sheikh Abdul Muhsin, ahsanallahu ilayhi. Ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu maaw manggi ka na ito minang murag masayangan ka ba? Kanya kung gipundo, ibalit na akong kanding ni 6,000. Matay, pwede pa kayo ni pundo na ako sa bangko, mga anak pa ni ba? Di ba? Yan yun yung makuhan sang dumduman ng utama, 7 katao doon sa isang baka. Ha? So, malaki ang reward kay Allah Ta'ala. Napakain mo sa mga fukara, sa mga mahirap. Ang binibilang mo doon sa kabilang buhay. So, ginawa mo na pagtagumpayan mo yung kakuripot ng sarili mo. Wa man yukashuha nafsihi. Sabi ni Allah Ta'ala, sino man yung tao na may kakayanan sa Muslim na kaya niyang pigilan, labanan yung nafsu din yan. Nafsu din yan. Yun ay nafs din. Gusto ka, mayroon niyang parusa kay Allah. Ha? Kasi hindi mo inano sa landas ni Allah Ta'ala. Papasok yan sa umum, pangkalahatan na yung kanil matambalan o kwan dito sa impyerno, kullama nudijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab, sa suratun Nisa. Sa tuwing yung balat nila sa tatanggal na yan sa sunog, matutunaw, papalitan ng Allah ng bagong balat ulit at buhay ka nun. Dito sa atin, pag na-burn ka na, sunog ang to, mamatay na, wala ng sakit. No more pain. Sabi pa ng yung mga nagpapaalam sa mga artista, gaya, so, mas grabe doon kasi yung pain, mas madadagdagan yung sakit. Nudijat juludum baddalnahum juludan ghaira. Para, ano daw, imam, para mas matikman nila yung parusa ng Allah. Na yun. Iba ng mga tao hindi may kakayanan, hindi nila spend sa landas ni Allah. May kakayanan magkurban, hindi magkurban. Lidalik, ang mga Hanafi, pananaw nila, dahil sa hadith na ito na binanggit ni Ustad Abdul Muhsin at iba pa sa mga hadith, pananaw nila sa pagkana, maging kapintas-pintas ka, napapasok ka doon sa hadith ng propeta na itataboy ng Nabi na huwag kang pumasok sa musalla namin, huwag kang sumama sa musalla ng mga Muslim. Kasi kapintas-pintas na gawain yun. Hindi ka nga nangunguripot pag pupunta ka ng Hong Kong. Hindi ka nga nangunguripot pag gusto mo mag-skincare. Hindi ka nga nangunguripot pag mag-skincare ka la. May mga lalaki higit pa sa babae kung mag-skincare. Alam nyo ba yun? May mga kilala kami na grabe. Mga ustad, mahal pa sa isang sakong bigas yung shampoo. Wala namang problema doon. Pero pagdating sa kurban na may pera, kuripot pa sa lahat ng mga kuripot. So yan mga kapatid, ang ibig sabihin ng hadith na yun, hadha laysa min babit tahrim lakin min babit taglid. Pagtatasdid o paghihigpit ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa may kakayanan, pero hindi niya ini-spend sa landas ni Allah, kasama na dito ang pagkukurban. Wallahu a'lam bis-shawab. So, ingin, naroon yan yung tubod ng natin alim. So, yung bumapay, sumunod na mausip na inshallah, pwede pa. May kakayahan sa pagkurban. At alam natin, ang kautusan ng pagkurban, ito pa yung compulsory. Pero hindi niya nagawa. Pero apod siya na ipagkurban. Tapos, namatay yung tao na yun. May pamilya sila iwan, may anak.
pwede ba magkurban yung anak para sa kanyang ama na namatay? Tapos, yung ama na yun, alam niya na ang kurban ay gawa. Pwede ba magkurban ang anak para sa kanyang ama? Lilinawin ko, Imam, ang hukom ng pagkurban na magkukurban siya, hindi natuloy, namatay siya. So, sino ba dapat ang magtutupad nun? Kailangan tuparin yun ng mga anak niya o ng asawa niya kung mayroon din silang kakayanan. Kahit kailan pa na mayroong kakayanan sila. Basta sa time ng Dhul Hijjah. Ang gagawin nila, mag-udhiya sila, magkukurban, na ang on behalf doon ay sa kanilang tatay na namatay o nanay na namatay na nagwasiya. Actually, ang pagkukurban on behalf sa namatay na hilingin mo rin, iba naman yung usapin na yun sa'yo, iba naman yung usapin na magkukurban ka para sa sarili mo kasama na yung mga namatay. For example, anil amwat, tawag dito, ihadiya mo yung reward. Hada jaiz. Jaiz ito sa pananaw ng jumhurul ulama. Jaiz. Kasi may mga ibadat na pwede tayong ihadiya, irigalo sa mga namatay. Isa sa mga pwede nating irigalo, isa na yan, ad-dabiha, al-qurban. Kasama, kapag namatay ang anak ni Adan, hindi mapupunan ang kanyang amal liban sa 3. Sadaka ilmin yuntafa'u bihi, o sadaqatin jariya o waladin salih yad'u lahu. Ang sabi ng hadith ay mapuputol lang yung mga amal liban na lamang sa ilm na itinuro ka pa o hindi kaya sa tay. Yung nababanggit sa hadith na mapuputol lang lahat ng kanyang gawa liban sa 3, yung sarili niyang gawa. Connected sa kanyang gawain. Pero sabi ni Ibn Taymiyyah, hindi ibig sabihin nun. Kasama na rin doon ang pag-niyaba anil hajj, sa hajj. Pwede tayong halimbawa, may kamag-anak ka, hindi nakapag-hajj, namatay siya. Lolo mo, lula mo, hindi nakapag-hajj kasi namatay na, hindi din nakawasiya, wala lahat. Ipag-hajj mo siya, tapos ka na nag-hajj. Ang requirement, tapos ka na nag-hajj. Nag-hajj ka para sa kanya. Pwede yun. Dahil sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mayroong isang babae lumapit sa kanya, ya Rasulullah, nawaitu aw qasadtul hajj, gusto kong mag-hajj, sabi niya. Afa wa ummi matat walam tahujj, ang nanay ko namatay, hindi nakapag-hajj. Afa ahujju an ummi, sabi niya, hal hajjaiti li nafsiki, nakapag-hajj ka na ba sa sarili mo? Sabi niya, la ya Rasulullah, hindi pa. Sabi niya, hujji an nafsiki thumma an ummik. Mag-hajj ka para sa sarili mo at pagkatapos sa mama mo. So mauna muna siyang mag-hajj sa sarili niya, tapos sa mama. Ibig sabihin, allowed yun, hajju bin niyaba na tinatawag. Ibig sabihin, hindi na ka na nakapunta. Kahit buhay pa, wala nang kakayanan, hindi na makaya ng physical, sabi niya, ipag-hajj mo ko. Pwede yun. Ha? So yun ang mga adilla ng mga ulama natin na pwede na maghadiya ng kabutihan sa namatay. Magsadaka ka na. Itong madrasa, nag-closing. Ikaw nag-sponsor ng, ano ito? Green tea. Ito lang. Nag-sponsor ka sa iyong sarili. Hindi na kailangang magtawag ka pa ng imam, duay pa ka natin. Hindi na. Ang niya mo doon, ya Allah, para yani kang inako. Ya Allah, para yani. Pwede. Subhanallah. Tawab yun, darating yung reward sa kanya. Or, para yan isang auntie ko, nawa makapangasawa, way anak, waubos. Napag-abutan na para kalaming kalendaryo na namatay na siya. Pwede yun. Ang hindi pwede ang sala. Kasi sala, individually, kuwan yan. At walang naiulat na ang mga sahaba nagsasabi na itong salatu duha ko, dalang ko ang reward para sa kanya. Doon lang nagka-dispute sa Quran. Kung pwede ba tayong maghadiya, sadaka, yan ka natong gani sa mga katikadong ningaon, na magsadaka ng basa ng Quran para sa namatay. Ang iba sa mga ulama, sabi nila, makruh, sabi ng mga Hanbali, kasi hindi natin narinig sa mga sahaba na gano'n. Pero li'umumil adilla, sa umum ng adilla, pwede.
jais, pero individual, hindi na kailangan na mag-ipon tayo, mag-ipon kita mayo, nabatya kawansan, Yasin, Walcor, hindi na kailangan na ganon. Sa bahay mo na lang, ikaw lang mag-isa, basa na ka ng Quran, Suratul Waqi'ah. So kahit ano na sura, walang problema. Bakara, dalangin mo kay Allah, sabi mo, Ya Allah, sana yung reward ko sa pagbabasa ko ng Quran ay ma-share o mapunta doon sa aking nanay o tatay o doon sa para sa kabilang buhay, may reward sila. Abas. Kahit pa sabihin mo na, Ya Allah, sana mapunta kay Sheikh bin Baz ito. Sa reward ni Imam Ibn Taymiyyah, ni Imam Shafi'i, pwede. Yajuz. Pwede. Ha? So, yun ang sagot natin. Kung nagwasiya siya, kailangan na gawin yun ng kanyang pamilya. Kagaya din yan ng hadith tungkol sa may utang siya sa puasa, sa Ramadan, hindi niya nakumpleto. Namatay siya sa 15 days ng Ramadan. Doon siya namatay. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa riwaya ni Imam Al-Baihaqi, sabi ng propeta, man mata wa alayhi siyam sama anhu waliyuhu. Sino man ang mamatay na Muslim at mayroon pa siyang fard na puasa, hindi niya nakadaan o hindi niya na natapos, mag-aayuno sa kanya ang mga pamilya niya. Kung 30 days ng puasa, hindi niya na talaga napuasahan, or 20 days nun, pwede mag-share. Sabi niya, 2 yung anak niya, 10 araw sa iyo, 10 din sa iyo. Napuasahan mo, pwede. Pwede rin 2 araw, share tayo, sa iyo ang isa, sa akin ang isa, pwede. Lahat ng yan ay papasok dun sa masala na yun. Barakallahu fik, Imam, sa pag-open ng usapin na ito para maging mapawa, malinaw sa atin. Malinaw yun, mga kapatid? Wallahu alam bisawab. Na. So, syukran. Then, lewat si Pali, ipadali lagi sa surat. Salam alim, pag-explain yung pag-hajj na para sa parents, sa ama o sa ina. Kahit patay na yung parents, di na ba makakarating sa parents yung reward para sa parents? Salamat, syukran. Ano yun? Na-explain na. Tapos na. Okay na. Malinaw na yun? Yung nagtanong? Okay na. Past tense na siya. Past tense. Na-late? Nahuli. Now, tingnan nyo, naunahan ko pa yung sagot. Tanong kaysa... Kasi alam ko lalabas yan sa ganito na panahon. Yung mga question na yan. Fadal. So, Syekh Akhar? May follow-up ako, sir. Fadal ya, Imam. Yung ano ba, yung... Fadal. Ito may hadith. Oo. Fadal ya, Imam. Tayo para... So, may hadith na nabasa ko na pag... Andre, lalo po marin ko, na? Pag dumating yung pag-hajj, tapos may tao na may kakayahan siya mag-hajj, hindi nakapag-hajj kasi ayaw na talaga mag-hajj, pero kaya na. Physical, financial, kaya na. So, namatay siya. Totoo ba yung sinabi na mata munafikan? Mata munafikan. Kung sahiman yung hadith, hindi ko nabasa, pero kung sahiman, ang nifaq na ibig sabihin doon, majaz, hindi hakiki. Hindi yung tunay na nifaq. Ibig sabihin doon, maaring mahulog sa nifaq o hindi, o danger na mahulog siya sa ugali ng munafik. Pero hindi siya munafik agad. Hindi kaagad. Hindi gaya ng sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yujahid aw lam yuhaddith nafsahu anil jihad mata fi syu'batin minan nifaq. Di ba? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man yung hindi siya nag-jihad at hindi niya kailanman sa sarili niya kahit niya na mag-jihad. Ibig sabihin nung ininterpret ng mga ulama, yung kahit niya na mag-jihad, ibig sabihin nun, hindi siya naniniwala na ang jihad ay ipinag-utos. Kung ganun na, sa sarili niya, mamamatay siya sa isa sa mga branches ng nifaq, meaning makakufur siya. Pero yung hajj, hindi naman. Kung liban na lang, kung sasabihin niya, di ako mag-hajj, kasi hindi talaga ako naniniwala na wajib yung hajj na yan.
Kwan-kwan lang yan. Utos-utos lang yan. Control-control ni Muhammad sa atin. Kufur yun. May mga ganun na mga principle. Akala ninyo dito lang sa Pilipinas may mga ganun o sa Asia? Merong ganyan kahit saan, lalo na sa mga Arabs. May mga ganun. Sa ngayon, napakalaki ng percentage ng mga Arab na nagmumurtad. At marami naman ang hindi Arab na pumapasok sa Islam. Alhamdulillah. Kasi pangako ng Allah yan. Di ba? وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَهُ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Sabi ng Allah yun, sino man ang tumalikod sa inyo, sabi mo, kagan ako, tausog ako, maranaw, kung lalabas ako sa Islam, mabuang giding mga imam mo, apas-apas ako, dili ka kinahanglan sa Islam. Muapas sa imo. Walang habol sa iyo. Hindi ito pahabulan. Yung come on and get me ng MYMP, wala yan. Kung magmurtad ang isa sa inyo, tatalikod sa kanyang obligasyon sa din, si Allah Ta'ala, kung yun imam ang sagot sa tanong mo, hindi ko na-review, yung mata munafikan na term, maaari na ang ibig sabihin doon, yuhmal, i-charge siya as malapit sa nifaq, sa butas ng nifaq, at maaari ding i-charge siya sa sip. Kibali, kalau kini makapantas ang Hajjul Bari, hindi mga makakal mag-Hajj. Kay ato sa kunyama kinakuwi, yung mufti ng Saudi Arabia, kamagulawan ni Sheikh Abdul Aziz Ali Sheikh, Pwede. Di sa jumhurul ulama pwede. Kay si Sheikh Abdul Aziz Ali Sheikh Hafidahullah, yang mufti ng Saudi Arabia, pwede sa isang hajj. Allahu a'lam bissawab. Fadal. Sige. Kahit yung halimbawa yung sa gobyerno ka, meron sila sa mga programa about sa hajj, no? Tulad din mo yung terpist na pantin na halimbawa, ako yung mapili para ipahagag po ba bang gantimpala o ano ba doon sa gobyerno na yun para sa para yung mga leader na Muslim na sila yung naghanap ng paraan para makahajj ka, makasponsor sa'yo, regardless of galing sa kufar o galing sa Muslim, jais. Liban na lang, sa Madhabul Hanafi, ang pananaw nila, kailangan talaga yung pinag-hajj mo. Pero sa majority ng mga scholars, kung ibinigay man to sa'yo at wala namang kondisyon, halimbawa, hindi naman, alam mo na hindi naman drug lord yung nagbigay mula sa mas sama na kuwan at sa pasugalan at sa kuwan. Wag na yun ang isipin mo. Ang isipin mo yung asal ng pera, ang asal ng pera na yun ay malinis, mubah. Napunta lang sa kataon na hindi tayo ang gobyerno. Ngayon, ipinahad sa iyo, tanggapin mo insyaAllah ta'ala. At kapag nagawa mo lahat-lahat ang mga manasik o ritual ng hajj na tama, hajjun mabrur. Tatanggapin ng Allah na klase ng hajj. Why? Pito ka tayo gagargani. Why? Sa hadith. Why? Benalin na. Benalin to. Benal. Ngin ka benal. Gano'n daw katotoo yung fatwa ng mga noon, mga ninuno, na pag isang baka, 7 katao ang makikiri niya. Totoo yun. Gano'n katotoo? Totoo. Kasi, nasa hadith ng kung hindi ako nagkakamali, si Abdullah ibn Umar, at iba pa sa mga 101% abunal. Darin kuanin. Why? Da problema din, da kuan da depekto sa tubay. Okay. Sa kambing na sa 8 kataw, sa 8 bu. Oged na, meka,
ang kambing, isang tao. Okay, may sika i-representative na pamilya ng sika i-ama, na pamilya na karon mga wata ng karon mga kaluma ng Ayun, last worship lead na kanakusip. Ay, ikaw na. Makusip ako. Okay. Yan kay kagan yan. Kaya kusip ko una yung hukom sa amin yung aid na malubutan kita ng mga pandi. Una yung hukom na siya pandi. Bandera. Mapya na igsa. Pantag ka nung kapapandi, kabandal. Gusto man natin, may sabab ka nung kagsakaw-sakaw tanong, ha? Dahil sa ating pag-celebrate, kapag sila tanong, mag-celebrate, mag-enjoy tayo sa tama ng pag-enjoy na hindi natin mabangga yung syara. Dahil ginamit yan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa time ng gira, na wag na natin gamitin sa time natin ngayon sa mga celebration. Gawin natin, mag-decorate tayo ng maganda, wag din tayong gumaya sa Kristiyano na ang mga ninuno natin noon, yung mga pagpandi, may mga meaning kasi yan sa kanila. Halimbawa, sa kasal, yan na panditigin na mama, sign na mama, sa mga mama, may kasatigin sa basi, may tubang manggula sa kanin, batigin na siya bumukit yung mga mama, niya batigin na bandala, na siya bumukit yung mga babae. O may katigin, kung dito sila dadaan sa pangbabae ang lalaki na mabulsit tigin ikawid. Na may mga palityanan ng mga doon sa Jakarta, sa school namin na yun, branch ng Saudi, lahat ng nagtuturo, mga Arab, mga Saudi, mga Egyptian, mga Syrian. Pag lumabas kami doon sa school namin, nalango na bidalo doon ba? Lango na ba? Banggulan ninan. Mas worse pa. Dano pa na ilay mga nailay ko? Ay mga bida? Luba pa yung mga super bida. Di rin kalawanan. Pati sa Egypt, nalalo doon ba? Mas grabe yung shirk doon. Mismo sa masjid. Ang paniniwala nila, yung ulo ni Hussein doon nakalibing sa masjid. Yung mga walang anak, walang boyfriend, walang asawa, Ya Hussein, madad. Magkanta-kanta. Magbigay ng mga ginto, mga silver. Ginagawang shrine, nagdadasal ang mga sufi doon. Na itong alhamdulillah sa Saudi Arabia, wala kang makikita na ganyan doon. Kahit yung doon sa Madina, lalapit lang doon sa kubur ng Rasulullah, gaganong-ganon, mayroong pulis doon na may dalang pamalo. Isyada. Ano yan? Sabi niya, dua. Magdua ka sa kibla, hindi sa Rasulullah. Tinan mo doon sa Madina, di ba? Pag sa Madina, pag makita ka nila, nahaharap ka, kasi itong iba sa mga Pakistani, maro. Pag nakatalikod ng pulis, magharap sa kubur ng Nabi. Pag nakaharap ang pulis sa kibla, kaya sila. Pero nahuli ng pulis ng mga Saudi. Shirk yan. Tinan mo, yan ang pag-utos ng mabuti, pagbawal ng masama. Na dito sa atin, balik tayo sa bandala, marami tayong alternative na hindi na tayo makabangga sa Sharia natin. Alisin natin yan akuan. Ngayon alam na natin, ginawa ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa gira yan naging sign. Huwag na natin gawin na sign natin sa panahon ng kadsakaw-sakaw natin. Yung celebration natin. Mayroon mo pang ibang paraan. Kasama din dyan yung iba, pagkasal, magkulintang. Di talaga away kulintanginan, importante. Aron pan sagayan. Sagayan. Dayon-day, kung kayo lang na mga lalaki, magdayon-day, okay yun. Pero kung magdayon-day, nakaharap, nakagitara pa, tapos babae siya, yun. Yung pagbabasa ng Quran ng babae sa harap ng mga lalaki, hindi nga pwede yun. Kasi mahuhulog sa fitna. Maaaring mahulog sa fitna. Paano pa kaya kung hindi niya kaya, laga pa manama, bago pantigi na, namumulaklak tigi, maginda tigi kwa na, Tagalog, badsingalpan. Tigi mga mamanya ba? Libre. Nga pa matiging libre. Ganon din sa mga lalaki. Kakanta-kanta kayo sa harap ng mga babae na kanya. Siyempre magkakaroon ng fitna. Ako advice ko lang, para ma-practice talaga natin ang sunnah hanggang makaya. Ibahin natin yung lugar ng mga babae, ibahin yung kwan ng mga lalaki sa kasal. Hindi man necessary na
ng dalawa. Gawain ng mga Christian. Di ba? Paano ko lang kasal kasi ikakasal ka na? Lagot ka talaga sa akin pag... Ha? Alam mo, nagtabi yung babae lalaki. Nakagaon pa manam sa babae. Mapya pa ni make-up. Ang nalalango ng mga mama, napakailay. Ano bang wishful thinking ba? Kung ako gid yang mapa. Ako gid makakamang sini. Naansan magapuno yung fitna. Makaiko kita, pero yan ba na? So, kung gusto mo talaga full blast magpaganda babae, ikaw din lalaki magpagwapo, yung audience mo, kapwa mo lalaki. Kahit mag-happy-happy kayo dyan, yung babae, audience siya, babae lang din lahat. Ganyan dapat ang sa ating kawin. Saka mo makikita ng mga babae, yung husband ng kasama nilang na kinasal, pag susunduin na siya, yung mag-honeymoon na sila na lang dalawa. Hindi yung kailangan na, ganun silang dalawa, magsubo. Daong panang sidtong maatinan ko ni nga, audubillah, di dito kabalikan yun kaya mabiktima ko. Laong panang MC, okay, kay bayot yung MC. Okay lang yan. Kung ano yung pinakadakwa na slice, yan yung mas hindi mong pag-ibig sa kuha. Tapos meron pa, lahat lang yan mga paniniwala na ginagawa sa kasal. Lalo na pagkatapos na ng kabilto, tapos na ng kasal. Yan doon na yung mga balons, busluto ng balon, kung unsa tong daghan nga, kindi mo na, mo na ito'y kadaghan silang anak. Astagfirullah. Paniniwala ng mga inchik. Kaya dapat makaalis tayo dyan sa akida na made in China. Naman kayo, yung Tang Dynasty ni Ngaon, yung Tang Dynasty, Muslim yan sila noon sa Sindong. Hanggang ngayon, mayroon pang libingan ng sultan doon na Tausug na doon nakalibing. Na kapatid noong Chinese. Andun na yung mga apo niya, mga anak niya. Kaya kung tutusin, yung isang aulia na pinangalan ng si Salip Uy-Uy. Salip Uy-Uy. Totoo. Kaya yung mga magpunta doon sa shrine ng Tapol, doon sa kwan, yung mga mag-shirt doon, Salip Uy-Uy. Salip Huy-Huy. Huy-Huy. Tinan nyo? So, kahit yung akida natin na made in China, na delikado yun. So, ang gawin natin, imam, mga natanong nyo na ito, ang gawin ninyo, yun ang lagyan dyan ng mga kwan. Lagyan na natin ng malaking tarpulin. Happy Eid al-Adha. Yun na. Jama'a, Datu Abdul, Daddia, Masjid Jami. Ayan. Khatib. Awat sa kasala to. Kawin. Sa kasal kasi niya ko tatagay na so pagkawin niya na pagpulutan po sila sa so hiniwa-hiwa ka na manok. Marimika na kapapulot sa papag na arminin. Dahil malayo yung mararating ka, masakti. Hindi ka niya kapapulot sa atay, o takatikulan na ninimala na adal po para makasid ka po. Mamaw, basta di mapulot ka, minutes ka rin. Tumay pag-ila po, okay ba ito sa Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, la adwa, wala tiyarata, wala nusra, fafirra minal majdumi, firaraka minal asadi. Walang datigin pagkuhan sa putikano sa mga papanok. Di ba may ganun tayo? Nakuha din natin yan sa China. Itong mga Chinese, maraming kasalanan. Apiakidat no na. Apiakidat ano na. Delikado sa mga inchika niya. Na, walang pagkuha ng putikaan sa mga ibon. Kasi ang mga Arab din noon, ganun sila. Pag aalis sila, papakawalan nila yung malaking ibon. Pag didiretso, lakad sila. Pero pag mubatog ganina, ibig sabihin mag-i-stay, hindi sila lalakad. Nambay? May masamang mangyari. Sikita na, yung butiki. Pag marinig natin, baga to yung di muna kita mapanaw. Nanga! Di, kaya on matad to, makwan. Palipasun ta muna, 30 minutes. Adun kay pag 30 minutes, yauwan. Wakaw gyapon ka panaw. Cancel. Na, puti ka.
La tiyarata wala nusra. Nusra, ito yung kinulam, then bagsulya ka sa kulambo, sa barang. Pantak. Pinantak ka na ipapantak ng kabo. Ipagsulya ba? Kumbaga vice versa. Kinulam ka, ipapakulam mo rin siya. Nusra ang tawag doon. Bawal yun. Pinagbawal ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tiyarata, la adwa, wa la tiyarata, wa la nusra, fafirra min al-majdum. Ikaw ay lumayo sa may ketong, kagaya ng pagtakbo mo o pag-iwas mo sa leon. So yung tinanong mo ngayon, papasok yun sa tiyara. Meron pa isa, tiwala. Yung tiwala pala, yung paglalagay ng mga habak-habak. Ayun yan. Tidak ko lang niya. Supaya lang niya ako di ukon. Yari lang niya biyan. Dirsin apo, kupan ako na. Agimat. Sa tausog, habay-habay. Yung ajimat, galing sa Arabic yan. Ajima. Ibig sabihin nun, yung mga power. Nakuha din yan dun sa kanila. Para di mabuyagan imong anak, suotin ni ginani. Nakakita man katong film ni Aiko Melendez, puwira usog. Puwira usog. Say puwira usog na puno naglaway imong anak. Ang dapat mo lang basahin, u'idu ka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pwede magrukya. Magrukya ka kahit yung basahan mo yung tubig. Ang mangyari nun, if symptoms persist, consult your doctor. Ano mangyari? So ang gagawin mo doon, yung rukya na tama, babasahan mo, idu ka bi kalimatin. Wala na yan, walang batayan. Tapos, yung tinanong mo na magbunot-bunot, papasok yun sa tiyara, sa tiyara, yung gaya ng sa papanok, at inuunahan ninyo ang kadar ng Allah Ta'ala. Bawal yun. Kasi, ang nakakalam ng future natin mangyari, Allah lang. Hindi yung sasabihin ng manghuhula, maghiwalay kayo. Yun pala siyang may gusto sa'yo. Kaya pala, sabi niya na, magkabuwag ka mo, kapitas ka mo doon. Krasta ka, patay. Anda ka di plano. Kaya pala siya nanghula, kasi may balak siya. So yun la tiyarata, wala tiwala. Walang tiyara. Yung tiyara, bawal sa atin yun. Magputikaan, magkuhan. Bago ikasal, magtingin na ng oras. At saka araw. Tagad na Tanawon ta pa. Adon kay Lunes. Adisang piagalong nilansang yan niya doon si Sabtiya. Sabto, bubay. Adya doon kay Khamis, si Khamsiya. Adon kay Jumaat, Jumaiya. Mas madyaw, sang Jumaiya da ka mo magkawin. Nangasaba. Kaya di man gud piagalong sang putikan ko, lahat ng yan kay Allah. Huwag tayong gumaya sa mga Nasrani na ang good lang sa kanila, Good Friday. Di ba? Good Friday kasi namatay yung Diyos nila. Good Friday. Sa atin, pinakamainam na araw, Sayyidul Ayyam, Jumu'ah. Kasi doon, nilikha ng Allah Ta'ala si Adam. Pero hindi ibig sabihin na doon, yan lang yung araw na pwede tayong magkasal sa Jumu'ah. Kasi sinabi sa hadith, hindi ganun. Lahat ng araw na yan, ayam ni Allah Ta'ala. Mayroon siyang tinaksis na mga araw, nang dahil sa kahigitan yan, pero hindi ibig sabihin na doon ka lang gagawa, sa iba hindi. Malinaw na. So walang swerte malas na yan. Lahat ng yan ay mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Sabi ni Allah, walang sino mang nandito sa ibabaw ng lupa, yagakudong pa, yagapanaw pa, disang... So, ito. So, wala. So, mapusit na kita sa natin may open forum. So, bago yun, nabiya ko sa natin imam. Mapusit ka ng open forum. Ay, open forum yun. Yan isa. Atay ng certificate. Yan ay pag-game. So, nabiya ko sa natin imam. Ako sa natin president. O yung natin lato. Ang bapa. Praise Allah.
So, baru tayo, nabasa ko